Ito yung mga ano, ito yung tanin na sinasabi nila. Punong-puno ng paniki sa loob mga kuha. So, madulas dito. Malalim. Mga 150 dito. Yung bunganga ito, tumagtak. Pero yung bunganga, ayun. Punong-puno ng paniki. Madulas lang. Oh. Madulas. Ipos to? Hindi. Dito lang. Dito lang yan. Dito makita rin mga... Sarado eh. Ano, dahil paniki yun? Oh. Ah, kuwan. Hindi siya magkano, oh, ayun. Ayun, oh, tatama siya dyan, oh, tatama siya. Tatama siya dyan. Tatama. Oo. Apa ya kak? Yang bilang kalau atur lagi. Kepunan nan. Saya nak berdaya masuk ke dia. Pagi ini anu. Cuma idenya malawa. Oke. Ayun, kaya. Diretso, diretso. Diretso ba din? Diretso. Punta tayo ko. Sakay na. Abot yung ano niya. Abot yung grabe. Kaya lang multikab. Bantu nama. Kaya. Naik. Dalam. Oh. Kami ng ilog mga ko. Marami mga ko, oh. Yung daanan namin. Si Conchal yung nag-drive. Oo. Paangat pa yun mga ko, nakadual kami. Paangat kami ng bundok.
Grabe oh. Nagaganyan. Pero na Rosa, puro ito na may akuan. Plaster. Plaster, no? Lapit na tama. Oo. Lapit na tama sa plaster. Ayan yung ganda mo. Ayun o, bakit ba makuha? Bakit makuha? Kaya ng multicab. Tinalo pang 4x4 dito na ano. Kaya ng multicab oh. Oo. Ang daan na yan oh. Kaya ako. Umulan pa yan. Last breath. Yes, so last breath. Last stop na. Last stop na pero medyo ano pa rin. Galing ni Conscial Van Drive. So ito ay pang professional lamang na gawain, no? Pag-drive. Kapag di ka marunong dito, ay highball yung sasakyan mo. So ayos. So dito daw mga kakuha, no? Meron daw ditong tunnel na naman. Gawa rin ng hapon. So andito daw yung bunganga. Subukan natin tingnan kung totoo ba sinasabi nila. Kasi sa lugar na to, dito talaga nagtagal yung mga hapon. At saan ang bunganga? Tingnan natin dito. So inahanap pa nila mga kuha, no? So ayan yung kanin mga kuha, no? Madulas. Dahan-dahan lang tol. Tingin kanan kaliwa. Huwag mo patayin yan. Check yan. Ito. Huwag mo. Ako tol. Ako. Tawakan mo. Walang boss kapag may paniki? Hindi, yan. Pinakain mo. Ah. Ano ba ito terus man? Ba terus ang gawin ta na ron? So ito mga po ano. Last light. Puso mo na.
Oh. So ito mga ano, ito yung tunnel na sinasabi nila. Punong-puno ng paniki sa loob mga kuha. So, madulas dito. Malalim. Mga 100 feet dito. Yung bunganga ito. Tumagtak. Pero yung bunganga ay punong-puno ng paniki. Madulas lang. Oh. Madulas. Ipos to. Hindi. Dito lang. Dito lang mo. Dito makita ng bunganga. So dito mga kuha ay nakita ko yung bunganga ng tunnel na ginawa ng hapon. So 100 feet mga kuha, bumagsak yung lupa, saka nakita yung bunganga ng tunnel na yan. So dyan mga kuha ay pag flashlight ko sa kabila ay bunganga din yan ng ng tunnel na yun dyan. Ang problema ay nabagsakan ng lupa, no? O pinabagsak ng mga hapon. So dyan galing mga kakuha yung paniki, no? Ang daming paniki na lumabas sa kabilang butas, papunta naman dun sa kabilang butas. So nag-decide ako dyan na tingnan pa sa loob yung isang butas na nasa kaliwa. So yung nasa kanan mga kuha, andyan yung napakaraming paniki na talaga. Hindi talaga siya, siguro pag sinako mo yung paniki niyan, siguro isang sako yan lahat o dalawang sako yan. Kasi napakarami talaga nila. So dyan na time ay dahan-dahan na akong nag-iingat dahil hindi natin alam yung inaapakan natin. So bawat kilos natin ay talagang binibilang natin, may count. So hanggang bumaba kami, no, ay naupo muna ako, saka ko tiningnan yung butas sa taas at butas naman sa yan sa baba na yan. So sa pagpasok ng tunnel mga kuha, kailangan ipunin mo yung pakiramdam mo, no? Makiramdam ka sa lahat ng bagay na nasa paligid mo. So hindi mo kailangan ng anumang bagay distraction. So kailangan lahat yun ay mawala sa isip mo at mag-focus ka kung saan ka nakatayo, no? So sa time na yun mga kuha, kung nakikita niyo yung video, ay yung sounds wave ng paniki, no? Yung sounds wave niya ay gumagalaw yung camera natin, tinatamaan yung camera natin, so, tumatama. So nagpaana ako dyan mga kuha, kasi tae ng paniki lahat yan yung mga lupa dyan. So nag-decide ako dyan na pasukin pa yung tunnel at malaman. So bawat sulok ng tunnel titingnan natin, kasi baka may ahas. Ahas kasi mga kuha, nasa bunganga lang yan ng tunnel. So, kasi dyan sila nanghingain ng mga paniki o ano mang kakainin nila. So nagtuloy-tuloy lang ako dyan, no? Silip-silip, tapos pinapakiramdaman kung makati ba yung putik. So hindi naman makati, at medyo mabaho nga lang dahil nga ay mga tae ng paniki yan. So kailangan mo lang maghugas ng paa kapag tapos yan. So tuloy-tuloy lang kami ng aking buddy na si Kokoy. So siya yung cameraman ko. So tuloy-tuloy lang kami.
sa bawat hakbang na ginagawa namin ay ikot ng ikot naman yung flashlight namin, kasi baka mamaya kung mayroon diyang anuman, no, na danger, no, na Saan natin pa-flash? makakasakit na. Pa-flash. So tuloy-tuloy lang kami, ganun kadilim mga kuwa, oh, kapag walang flashlight, ganyan kadilim dyan sa loob. Pero yan mga kuwa, no, dyan sa loob nagtataka ako ay mapakainit. Hindi ko alam kung anong mayroon yan sa dulo niyan. Pero sa susunod na mga panahon mga kuwa, malamang kapasok ko rin yan, kasi nag-uusap na kami ni Conchal kung may makakasama ba akong pumasok dyan, kasi gusto ko talagang pumasok. Ang problema nga lang ay walang gustong sumama, no. Si Kukoy willing siyang sumama sa akin, kaso lang kulang pa rin kapag dalawa lang kami. So kailangan ko ng 3 pang makakasama. So mga 5 kami dyan, pwede na. At magdala ng baon, kasi baka 12 hours kami maglalakad paloob, kasi may nagkapagsabi dyan sa akin na ang tunnel daw na yan ay napakahaba, no, at wala pang nakakapasok. So yung may-ari dyan, no, ay pumasok siya, pero hindi talaga niya natapos, no, wala nakakatapos dyan sa tunnel na yan. So baka masubukan natin at tayo naman yung kung ano ang kakayahan natin na pumasok ng tunnel. So kapag siguro na kumipot na yung daan, siguro doon na siguro tayo na hindi na tayo tutuloy, kasi mahirap na yun. So kapag malayo na, wala nang oxygen dyan, malamang. At may napagsasabi din yan mga kuwa na yung area na daw yan ay may malaking ahas, no, dun daw sa dulo. Yung may-ari yung nagsabi, no, yung may-ari niyan, mayroon daw malaking ahas dun sa dulo, pero hindi natin alam kung yun ba ay artificial, no, o gawa lang talaga ng Hapon. So kadalasan ginagawa nila yun kasi panakot nga nila sa pumasok dyan, para hindi makuha yung mga treasure na nilagay nila. Pero may nangyayari din talaga na sa loob ng tunnel ay mayroon talagang malaking ahas, kasi yun lang yung pwede nilang pagtaguan kung sakali naman sila ay magpapahinga o tapos na sila kumain. Pero iniisip ko mga kuha, kasi kung may malaking ahas dyan, lalabas siya at kakain, no. So sana may nawawala na diyang baka o ano man dyan, kasi kakain talaga siya. Wala naman sigurong nilalang dito sa mundo na mabubuhay na walang kinakain. So mayroon talagang kakainin. Nag-imbestiga ako sa lugar na yan, pero wala talagang may nawala na hayop o tao dyan sa area na yan. So iniisip ko na artificial yung ahas na nakita nila dun sa loob. Kapag ganoon mga kuwa, malamang nasa paligid niya na yung item, o baka nakalatag lang o baka nakasemento dun sa may ahas na yun. So ganyan kalawak yung tunnel na yan at ganyan kahaba. May tubig nga lang dyan mga kuha sa umpisa, kasi siguro nalagyan ng tubig yung mga panahon na bumaha, no. So tinignan ko pa rin, kapag yung flashlight ko tinuloy-tuloy ko pa yung pag-ilaw dun sa loob, hindi ko maabot yung dulo, no? Hindi ko na makikita yung dulo, so gilid-gilid lang. Mas maganda niyan kung siguro pag pumasok kami ay nakasolar kami, no. Mayroong magdadala kami ng 4 na solar para kung may malubat ay yung isa naman, at magdadala din ng flashlight ng bawat isa ay may tagdadalawang flashlight, no. So kailangan dyan nakabuta at nakagear, no. So siguro magdadala rin kami ng baril dyan sa loob para protection. So just in case lang naman, no. So kailangan talaga laging handa, kasi yung tunnel daw niyan makuha talagang naglalakad ka lang sa loob, napakalaki niya.
kung susukatin may mga kuha ay parang nakakapasok dyan yung 6x. So, totoo mga kuha. Kaya ako nag voice record kasi hindi talaga marinig yung boses ko. So kailangan ko pa ng mic kapag sa ganyan na area. Talagang hindi naririnig, lalo na yung maingay yung paniki, no? So tinitingnan ko yung dulo niyan mga kuha. So hindi talaga maabot ng flashlight yung dulo. Napakalayo, napakadilim na dyan. At nung pumasok kami ni Kukoy dyan, nag-iisang flashlight at yung ilaw lang ng cellphone ang dala namin. So kaya nag-decide kami na lumabas na at pasukin na lang yan sa susunod na mga panahon. So maraming salamat sa inyo mga kakuha ko dyan at abangan ninyo, no? Malamang mapasok ko rin ang area na yan. Maraming salamat kay Kukoy sa tinuturing kong kapatid dyan, no? Maraming salamat sa iyo. Baka sa susunod na mga panahon ay makakabawi rin ako sa kabutihan ninyo, no? So ito nga mga kuha, no? Lumalabas na nga kami at si Kukoy ang nasa likod ko. So dalawa lang kami pumasok dyan mga kuha. Malakas din ang loob ni Kukoy kasi ako yung nauuna, no? Nakikita ko muna ang dapat niyang apakan bago siya umapak. So dahil masaya ako nang pumasok dyan dahil may papasukan akong tunnel na kinatatakutan ng buong mamamayan dyan dahil may malaking ahas daw dyan ang sabi nila, no? So yun mga kuha, maraming salamat sa inyo at magandang hapon. Ayos. Mahaba yung lakaran, pero may tubig doon. Susunod siguro pasokin natin na hanggang dulo. Pero hindi ako naniniwala na may malaking ahas dyan. Dahil yung ahas hindi nakakatagal sa mainit. Tutusin mga kuha kahit siya, kahit si Kukoy. Anong naramdaman mo kayo doon? Mainit ha? So napakainit ng tanay nito. Kahit may tubig, napakainit yan. So yung ahas hindi tumatagal sa mainit. Pero hindi pa rin tayo kumpiyansa kasi sabi nila may ahas daw dyan na laki na niyog daw, no? Baka nga po yun ay isa artificial. Gusto ko rin makita yung sinasabi nila. Yung mga kuha, may magkasama na tayo dyan sa susunod. Ayos! Ay, Nagsilabasan yung mga paniki, oh. Bulabog na pumasok tayo. Sensya na. Yan yung pulse, oh. Yung bunganga na pulse. Ayun, laki ng pulse. Parang mabuhat. Parang maputol.